ng dance, hapon youth, practice pang upper youth, choir, grabe no, kuya. So, grabe yung ano ko, yung heart ko talaga na talagang na-inlove talaga, naunawaan ko agad talaga si Lord yung time na yun. And sabi ko dito, tapos pag linggo, Sunday service, excited lagi ako pumunta sa church. Lagi kong inaano na, Lord, gusto ko maranasan ka. Then pupunta ako sa church, bago kami tumayo, pupunta kami sa prayer room, hindi ko pa maintindihan yung prayer. Kaya sabi niya po, mag-pray ka muna bago tumayo, bago ka gamitin. Then, punta kami sa prayer room, umiyak lang ako. Kahit di ko nakapagsalita, umiyak yung sarili ko. Iniiyak ko na, Lord, salamat dahil naranasan ko, hindi ko ito naranasan sa mundo. Kaya sabi ko, grabe yung pag-ibig nila, hindi ko makontain. Yeah. Kaya after na service, di pa kami tapos ni Kuya Rodel. Pag-ibig kami, afternoon, up and down, yung church, magmamag kami ni Kuya Rodel. Bago lang po kami, hindi kami inutusan. In love lang kami kay Lord. Talagang, talagang gusto namin makapag-serve and magmamag kami, habang nagbamag kami, umiiyak ako. Grabe yung pag-ibig nito, hindi mo makontain kasi naranasan mo, naging totoo siya sa buhay mo. Yeah. Kasi dati, hindi talaga kompleto yung buhay ko. I'm from broken family. First time ko na maranasan yung ganung love. Kasi yung love na hinihingi ko, hindi ko bigyan ng mundo. Kaya sabi ko, grabe Lord, kahit parang, yun pala yun. For God is working. Kahit hindi mo pa siya kilala. Yeah. Siya na kumikilos sa'yo, nagbibigay sa'yo ng desire. Amen? At yung time na yun, hindi yung parang okay lang ako mag-church. Family ko kalabang ko nun. Ayaw patinin ng church nun. Pag-uwi ko ng Sabado, pag-uwi ko ng Linggo, makakatanggap ako ng mura. Sabi niya, dahil ko pa ng trabaho titiran ako ng pagkain, tutong lang. Pero masaya ang puso ko. Kasi Lord, okay lang. Kasi Yeah. Amen. sabi ko kay Lord, kaya kong i-give up yung family ko, even yung family ko, kasi ayaw ko mawala si Lord. Kasi pinagpipili na nila ako, school o in church. Kaya pinili ko ang church. Kasi mahal ko. Yeah. Amen. Kaya, amen. Kaya dumating talaga sa heart ko, sabi ko, Lord, tinanong ko yung pananaw ko, nagkaroon ako ng pananaw dati. Pag nawala ako kay Lord, parang na rin akong patay. Kasi pinatay mo yung nagmamahal sa akin. Ako nagpukompleto ng buhay ko. Kaya pag nawala ako, ayoko na bumalik Lord sa dati kong buhay. Kaya sabi ko, Lord, ayoko nang maranasan yung dating ako. Amen? Kaya sabi dito, kaya pala, ngayon, kung ikaw ito, concern ka lagi na ano pwede ko magawa, ano pwede ko magawa. Kasi habang papalapit ka na palapit kay Lord, habang lumalangan ka kay Lord, nag-decide ka na. Amen, na gusto mo pala magpagamit. Amen, kung naghahan ng gustong gawin, may gawin sa church. Bakit? Hindi mo makontain pagmamahal niya. Amen. Amen, hindi mo makontain na yung nararanasan mo. Amen, kasi si Lord lang kayang gumawa niyan. Mga follower ni Jesus, para dakpin, i-deny na si Lord pa ba ang iyong Panginoon. Marami nga nangyayari na kahit ibang bansa. Totoo sa US, bawal mo na sabihin ang pangalan ng Jesus. Tinuhuli na. Kaya kung nangyayari sa Old Testament, nangyayari na yun ngayon. Maraming mga Muslim, naalala ko yung ISIS, pinubutan nila yung ulo, yung mga Kristiyano, para sabihin nila na hindi si Jesus ang Panginoon nila. Nagkaroon na ng persecution because si Lord, ayaw nila na magpatuloy sila at tanggapin si Lord at tagapagligtas Panginoon ng buhay nila. Sabi dito, He is willing to suffer and give up His life for the sake of the gospel and to know Jesus. Kaya niya i-give up lahat ng pag-aari, lahat ng mga, kahit anong mangyari sa kanya, kaya niya tanggapin. Ganun si Paul. Grabe. Kaya mo ba yung kapatid? Amen? Na hindi mo ipagpapalit sa Lord kapag dumating ang time na, di ba? I-offeran ka, 2 kilong bigas, 1 sardinas, dito ka sa akin sumamba. Baka siguro dito magpuntahan na. Yung pala, 2 kilong bigas. Nakakalungkot yung pananampalataya natin. Amen. Si Paul, kaya niyang tanggapin lahat. Yeah. Amen. Sabi dito, Jesus was more important than anything in this world to Paul. May Jesus, sabi dito,
Kaya sabi ko dito, may Jesus be more important than anything else to you as well. Everything in this world will pass away, but Jesus will reign forever. Amen. Amen. Kaya itong pag-asa natin, aanin mo ang lahat na meron ka, temporary lang naman. Masisira rin yan. Bahay natin, pinagmamalaki natin trabaho. Amen. No. Jesus will reign forever. Si Jesus pa rin ang panghabang panahon. Amen. Kaya sabi ko dito, may Jesus be more important. Siya ang maging importante sa buhay mo. Hindi yung anumang meron ka na hindi-deserve pa. Amen? Amen. Kasi lahat tayo mawawala. Amen. Lahat ng mga pag-aari mo mawawala yan. But Jesus will reign forever. Amen po? Amen. Next slide. Dalawa na lang po ito. Sabi ko dito, Philippians 2 verse 13. Amen. For God is working in giving you the desires and the power to do what please Him. Ganda ng verse na ito. Amen. So si Lord, siya ang kumikilo sa buhay natin. Siya nagbibigay ng desire na gawin kung ano ang makalulubod sa Kanya. Amen. Naintindihan po? Amen. I gusto mag-share na konting test na muna. Okay lang po? Amen. Baguhan pa lang po ako sa church.